May tanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako. Memorandum of Agreement. We were going to file a formal complaint for numerous times of neglecting and disregarding your due. It will affect your government benefits. Republic Act Number 9474, also known as the Lending Company Regulation Act of 2007, and its implementing rules and regulations of 1991. We are authorized by the government to process all delinquent accounts of our borrower. Settle now your unpaid account to avoid more consequences. Thank you. Pakisagot po to. Overdue na po kasi ko. Alright, napagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alamin po natin kung gaano katotoo yung mga pinagpapapadalang mensahe nito, kagaya po niyan. Pinapayagan daw po sila ng gobyerno natin na i-process yung mga delinquent accounts. At may sinabi pa pong batas, yung Republic Act Number 9474. Alamin po natin kung ano po ba yung totoong kahulugan po nitong batas na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin at himayin yung pinadala nyo pong mensahe. So, sabi nyo nga po may tanong kayo. So, eto, yung pinadala ng bugo katabusadong online lending apps. Title pa lang, Memorandum of Agreement. Memorandum of Agreement, tapos tingnan nyo ang laman, We were going to file a formal complaint for numerous times of neglecting and disregarding your due. Doon muna tayo. Sigurado kayo? Parang kayo yata ang nagdi-disregard sa due date talaga At bakit? Tingnan nyo 2 days prior to the due date, kukulitin nyo na magbayad. Bibigyan nyo pa ng deadline. Bibigyan nyo pa ng taning yung kliyente ninyo. Kung hanggang anong oras magbabayad. 2 days prior to the due date, ano yung sinasabi mo? Sige nga. Diba? Pagka kayo magpapadala ng mensahe, i-practice nyo. Diba? Due date is due date. Diba? Tsaka i-explain nyo kung para saan yung due date. Dapat alam ng kliyente nyo yun Diba? Kayo nga hindi nyo alam yung due date. Pero 2 araw bago dumating yung due date, kukulitin mo na. Pagbabayarin mo, and worst, pag hindi nagbayad, pati yung mga contact list na ninakaw nyo. And even the references. Bukod sa kukulitin nyo, pagbabayarin nyo pa, sinisil nyo pa, mga siraulo talaga kayo. Wala kayong mga utak talaga Tapos ito pa it will affect, diba? Your government benefits. Bakit? Anong kinalaman nung benepisyo natin doon sa nahiram po natin sa kanila? Diba wala? Biruin nyo, katagal natin siyang hinulug-hulugan para pagdating ng panahon na tayo magre-retire na, magkaroon tayo ng sakit o may pangangailangan tayo, meron tayong makukuha. Tapos, maapektuhan pa kalukuhan yun. Masira ulo kayo. Ewan ko sa inyo. Tapos ito, yung Republic Act Number 9474 daw po, also known as the Lending Company Regulations Act of 2007. Kasi daw po, dito daw po, sa act na ito, pinapayagan po sila ng gobyerno to process the delinquent. Mga siraulo, hindi ho talaga alam kung para saan yung batas na yon. Ito lang ibubuod natin, simpleng-simple ho yan. Okay? Kaya po kinreate yung batas na yan kasi po para po magkaroon ng sound operation or kumbaga maging organisado yung pagpapautang. Okay? Maging korporasyon siya. Tapos para maiwasan po yung mga predatory practices po ng mga lending companies. Sige nga, asan dun yung sinasabi niya ino-authorize kayo ng gobyerno? Mga siraulo kayo. Kaya nga dyan sa batas na yan, kailangan po incorporated. Unang-una,
Rehistrado sa SEC as incorporated siya, korporasyon. Pangalawa, okay, meron siyang certificate of authority, meaning pwede na siyang magpautang. Oh, bawal na po yung partnership tsaka yung sole proprietor. Talagang kailangan korporasyon ka, incorporated ka. Oh, sige nga, asan doon yung sinasabi mo, binibigyan ka ng otoridad ng gobyerno? Siraulo. Nakanang kamote. Diba? Yan ho mahirap dyan sa mga buo katabasadong online lending apps na yan. Yung batas, hindi nila kayang i-interpret. Wala silang alam dyan. Ngayon, yung mga ganong klase ng kasi siyempre, batas Republic Act So, hindi natin alam Pag nabasa natin, magugulat tayo kagad, dinervusin tayo. Which is yun ang gusto nito mga buo katabasadong online lending apps na to. Yung pumasok sila sa ating isipan para tayo gumawa tayo ng aksyon na ayaw nating gawin. Diba? Ay ano po ba yun? Yung mapunta tayo sa tapal system. Alam niyo po ba yung tapal system na yan? Yan po ang perwisyo talaga. Kasi talagang bubulig-liging ka. Kagaya yan, no? Padadalang ka ng ganyang klaseng mensahe, wala namang katotohanan. Ang layo nung sinasabi niya, ha? Doon sa totoong meaning nung Republic Act 9474. Sige nga. Oh. Nang kamote itong mga to. Tapos ito pa po. Settle now your unpaid accounts. Oh, di ba? To avoid more consequences. Anong consequence? Hindi nyo nga mapatupad ng maayos yung nyo. Pagpapautang ninyo. Di ba? Hindi nga kayo makasingil ng maayos dahil mali yung pamamaraan ninyo ng pagpapautang. O, di ba? Kasi yan magkadugtong yan Di ba? Kung ikaw maayos ka magpautang, definitely maayos ka maging maningil. Tsaka hindi mo kailangan yung mag-extra effort ka pa ng paniningil. Bukusang magbabayad kliyente ninyo. Pagkatama yung pagpapautang ninyo. Pero inyo, may the Truth in Lending Act. Batas yun. Pati ninyo sinusunod. Kasama yun. Oh. Doon sa batas na Republic Act 9474. Sus Mariusip po. Kailangan sundin nyo yun Kasi importante na malaman at fully disclosed dapat yung hinihiram nung kliyente para mapaghandaan niya, maintindihan niya. Kasi ang pagpapautang, hindi ho yan basta-basta. Obligasyon yan Oh. Kung hindi nyo pa iintindi, hindi fully disclose yung kanyang hihiramin, paano maiintindihan? Paano mapaghahandaan? Diba? Ulitin ko po kaya na sinasabi ko sa mga previous videos natin. Sa Pilipinas po, wala tayo ditong financial literacy. Diba? Kaya ganyan po, nakita nyo, may naglabas ng ganyang klase ng pagpapautang, yung madalian. O, ano nangyari? Marami hong nanghiram, nakita nyo, diba? Kasi mabilis magpahiram Ang masakit kasi doon is, hindi na-explain ng maayos. Nakita nyo, dumadami ho yung nabibiktima po ng ganyan, may mga predatory lending companies. Yes, may mga regulated. Kaya lang mas marami yung illegal. Yung mga salbahe. Oh. Hirap na ho ang ating gobyerno sa totoo lang. SEC, yung Finland po natin, hirap na ho silang tugisin yung mga yan. Diba? Although, yes, with the assistance of yung mga law enforcement po natin, PNP, NBI, and DPAOK po, yan, may mga nare-raid. Kaya lang yung iba, hirap Diba? Yung iba nga daw po, di umano, nasa ibang bansa. O yung iba daw, di umano, naka-work from home. Diba? O paano mahuhuli ang mga yan? Di po ba? Pero yun napakaliwanag. Dun sa Republic Act 9474, kailangan rehistrado. Ano ginagawa ng mga illegal? Di po ba? Predatory lending yung ginagawa nila Tapos ipananakot nila sa mga kliyente nila, yung dapat na batas para sa kanila, abay sira, ulo, Di po ba? Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, wag po kayong matakot dyan. Kasi hindi naman po para sa inyo yan Yung batas na yan is para po sa kanila. Dapat sila ay rehistrado sa SEC as korporasyon. Hindi na po pwede yung sole proprietor tsaka yung partnership sa lending. Talagang siya, kumbaga, binibigyan ng structure. Nakita nyo? Tapos ipananakot po sa inyo, wala ho yan. Mas mainam po is, pagtuunan nyo ng pansin yung inyo pong hanap buhay.
para po kayo makapag-provide po sa inyong mga mahal sa buhay. And makapag-ipon ho kayo para mabayaran nyo na at maalis na ang sakit ng ulo nyo dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. No, pagka po yan illegal, balik nyo lamang po kung magkano po yung dinisburse sa inyo. Now, kung yan po ay regulated, meaning incorporated, may certificate of authority at kasama yan sa online lending platforms, well, makipag-usap po kayo. No, kung kayo'y babalagbagin at wawalang iaharas, aba, isang tabi nyo. Di ba? Bayaran nyo po is kung sino po yung makikipag-usap sa inyo ng maayos. Okay? Nahiram mo natin yan. Kailangan ho natin bayaran. Obligasyon natin yan. It's just so happen, napakarami pong illegal. Which is, wag ho kayong mag-alala. Tinatrabaho naman po ng ating gobyerno yan. No? Talaga lamang po napakarami. No? Mahirap po talagang tugisin yung mga nagtatago. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.